Good day everyone! So today pupunta po tayo sa location ni Idesha Cabuyao East. So tingnan natin kung paano pumunta at the same time para sa mga future home buyers or yung mga home buyers natin na naka-avail na sa Idesha Cabuyao. So nandito na tayo sa National Road dito sa Cabuyao. So liliko po tayo sa Katapatan Subdivision. So tingnan po natin. So malapit na po tayo. So tara po. So magka-turn left po tayo kapag kapunta na po tayo ng Idesha. So ayan, wait lang po tayo. So paliko na po tayo ng Katapatan Homes. So dito po sa Katapatan Homes, ayan, sa bungad po is marami na rin tayong makikitang mga establishment, kainan, mga bilihan po ng mga damit or RTW. So meron din tayong makikitang kainan po dito or may makikita tayong bilihan ng mga food natin. Then dito sa left side yan, may Alfamart na rin. So magandang kumbaga commercialized na siya. So pwede tayo hindi lumabas ng highway kung may mga bibilin tayo. At the same time, along din po doon sa malapit sa Idesha Cabuyao East, marami na rin po mga mabibilhan. Main road ng Katapatan is ang dami na po niyang establishment talaga. So may parlor, may barbershop, meron ding mga drinks na binibenta. So may vulcanizing shop din. So malapit na po tayo sa dulo ng Katapatan Homes. So pagdating natin sa dulo, magte-turn right po tayo. Then etong road na to, kung hindi po ako nagkakamali, this is the NIA Road. So sa mga mas expert po dito sa Cabuyao, so paki-comment po kung tama po tayo, kung NIA Road po to. Then after natin mag-turn right, few meters away, magta-turn left naman po tayo. So papunta na tayo kay Idesha Cabuyao East. So nag-turn left na po tayo. So good thing dito is number one, mas lumapad na po yung daan niya compare before. So nagkaroon sila ng road widening. And kung mapapansin nyo po, etong nasa left side natin is farm pa siya. So taniman yan ng mga palay.
So dito, I'm not sure kung anong tawag sa street na to, pero baka yun sa mga expert po o taga Kabuyao. So paki-comment naman po kung ano pong street to. Then within dito, meron din tayo, may gasoline station tayo, Fuel Express. Then sa left side, ayan, bukid pa rin po. Ayan, kung mapansin nyo, may mga nakapastol pang mga baka. So kung gusto niyo, if you feel na yung mga farm fields, so ayan, very ideal po sa kanila dito. So bakit nga ba tayo mag-i-invest kay Idesha? So Idesha is located in Barangay Gulod, then considered as the heart of Kabuyao. Bakit? So in the future, so maraming mga development na gagawin dito. So actually nag-start na sila. So number one, napapaligiran po tayo ng mga government agency. So like DepEd, so meron na po ditong office si DepEd. At the same time, meron ding itatayong stadium. Then kung mapapansin nyo po, ayan, ito po yung left side, ito yung Idesha Kabuyao. So lampas po tayo dyan. Tingnan mo natin yung location, but later, babalikan po natin siya. Bakit? Dyan po natin ipapakita kung ano yung mga model houses ni Idesha Kabuyao is. Almost same, meron lang isang nadagdag. So yung single attached nila, single detached, which is the Mori. Then number 2 reason, yung development natin pala. So yung development is, and sa dulo magkakaroon din ng parang Laguna Loop, yung parang mga C5, parang mga bypass or expressway. So magkakaroon po tayo ng development din na gano'n. Siguro mga in a couple of years. Then another reason is, since pre-selling siya, mas alam naman natin na ang property ay nag-a-appreciate. So kung makakuha ka ng pre-selling, syempre mas makukuha mo siya in lower price. Ayan, dito meron din project si PA, the San Jose Square. So ayan, puro commercial po ang available po dyan sa ating bandang right side. Medyo busy yung daan natin today kasi uwian na ng mga kids from school. So malapit din po pala tayo sa mga establishments like school, hospitals, and commercial. Especially sa along highway, may mga malls na rin tayo like Centro Mall. Tapat ni Idesha Kabuyao, ayan, meron din tayong Pure Mart. Then dito may mga ilang kainan din. At the same time, ayan, may church din dito sa tapat mismo ng Idesha Kabuyao. So eto na po tayo, approaching na po tayo sa location ni Idesha Kabuyao. Real na po sa location ni Idesha Kabuyao is. So tara pa, baba po tayo, pasilip natin. Although wala tayong masyadong makikita kundi ang mga or land development na siya. So napatag na, then siguro susunod yung mga streets and drainage ang gagawin ni PA Properties dito, yung ating developer. And yung partner niyang Japanese developer. Okay, so tara po. So ito po yung ating location for Idesha Kabuyao is. So kung mapapansin nyo po, ayan, tumatanaw sa atin si Maria Makiling. So napakaganda ng location kasi very nature kung mapapansin nyo po. Ayan, so naka-land development na tayo, then under pre-selling tayo, guys. So if you're interested, pwede nyo pong i-avail yung ating pre-selling.
So meron tayong 3 units na available for Idesha Cabuyao East. We have the newest model dito sa Idesha Cabuyao East, which is Dimori, yung ating single detached with provision for 3 bedroom and 2 toilet and bath and carport. Then we also have few units left dito sa Idesha Cabuyao East, which is the Sora. So provision naman siya for 2 bedrooms and 1 toilet and bath, and of course carport. Then yung pinaka affordable natin for only 14,000 is the Yama, which is a townhouse, 14,000 monthly. So ayan po. So kung mapapansin nyo, ayan. So continuous yung mga trucks natin na humahakot para mapabilis yung ating development. So this is pre-selling, guys. So kagandahan nito, syempre mas mura nating ma-avail after few months, so for sure, or after few quarters and years, so for sure appreciated na yung unit natin. So ayun po. Then ayan, kung mapapansin nyo, naka-land dev siya, so parang ang sarap paikutin ng sasakyan natin muna dito. So try natin, kaso not sure, baka mapagalitan tayo. So ayun, diretso tayo dun sa Idesha Cabuyao para ma-picture yung mga itatayong units dito. So let's go! Balik na tayo kasi baka mapagalitan tayo. Tinry lang natin. Proceed na po tayo kay Idesha Cabuyao para ma-picture yung mga units natin. So let's go!